Okay, so Dark and Light Side of Life episode 260. Ito, no, ito yung deck na magsasabi saan galing ang problema ninyo. So, titignan natin kung saan pa manggagaling ang mga posibleng additional problems ninyo. And then, ito naman ang magbibigay sa atin ng possible solutions or ideas. Again, general reading po ito. Kaya hindi po lahat makaka-resonate. Kung gusto niyo po na talagang sa inyo yung reading, mag-book po kayo ng full private reading, at kung gusto niyo rin po magpa-ritual, message niyo po ako. So, kuha muna tayo dito. Pinanggalingan ng problema. Una, Queen of Cups. Pangalawa, The Chariot. And pangatlo, The Page of Wands. Nako. O, eto. Dahil yung sinasabi dito, yung unang pinanggalingan ng problema mo, Queen of Wands. Yung sumunod is yung Chariot at yung Page of Wands. Bakit? Kasi, ay Queen of Cups pala. And then, yung Page of Wands. Bakit, no? Yung Queen of Cups kasi, ito yung taong pumupuno sa mga pagkukulang. No, kung halimbawa, meron kang karelasyon, tapos, hindi ka na masaya. Marami ka nang hinahanap sa iba. Ito yung taong nahanap mo. Yung pumupuno sa mga pangangailangan mo, sa damdamin mo, sa alam nyo na, di ba? And then, napunta ka dito sa Chariot. Ito yung punto na kailangan may tapusin ka para makapagsimula ka ng panibago. Dahil may pahiwatig si universe na yung tao ngayon na pumupuno sa buhay mo ay talagang taong sinadya para maging kayo habang buhay. So, ito ang problema ninyo ngayon, okay? So, tingnan natin dito yung possible solution. Judgment agad. O, pangalawa, The Ace of Swords. And pangatlo, The Star. Ngayon, yung sinasabi, maganda, no? Kung ano man yung problema at iniisip mo ngayon na sa tingin mo ay problema, desisyonan mo agad. Dahil sinasabi na ni universe sa'yo na straight to the point, ito yun. Ito yung pangyayari, harapin mo. Huwag mong talikuran, huwag mong pagtaguan, huwag mong ikahiya. Harapin mo. Dahil ito ang magbibigay sa'yo ng kasiyahan, which is pangarap mo. Di ba kasi, hindi naman kasi lahat ng ikinasal, hindi rin lahat na nakipag-live-in or nakapagrelasyon ay talagang tinadhana ng panahon. Yung iba, dahil lang sa arrangement ng magulang, yung iba pambayad ng utang, yung iba naman talaga ay na-disgrasya lang, no? Na pagkasundo lang, ganon. So kung nandun ka sa ganong sistema, talagang mapupunta ka at magtataka ka. Bakit naghahanap ka pa ng kalinga sa iba? Kasi kung kontento ka doon, hindi ka naman maghahanap ng pangalawa. Kung kontento ka sa pangalawa, hindi ka maghahanap ng pangatlo, and so on and so forth. Pero sa sitwasyon po ngayon na ito, kung general reading ito kung ikaw ay lalaki at nakatagpo ka ng isang babae which is older than you are, and then pinupunan yung pagmamahal na kulang, yung mga pag-aaruga, pag-aalaga, at napapag-isipan mo na parang gusto mo nang tapusin yung una kasi gusto mo siya ipaglaban, which is true kasi sinabi dito ni universe, ipaglaban mo. Dito naman harapin yung katotohanan. Kung ikaw naman ay hindi pa handa, kailangan pagplanuhan mong mabuti or magpa-reading ka, magpa-ritual ka para maliwanagan ang lahat sa buhay mo. At para naman, hindi masayang yung mga pagkakataon. Kasi, minsan kasi, nasa harap mo nandito sa'yo yun eh. Tapos, dahil sa susol ng magulang mo or mga tao sa paligid mo, na bawal yung relasyon ninyo at pinagliban mo din naman, ito yung bagay na pagsisisihan mo. Kasi, kung kailan mo na-realize na siya pala ang buhay mo, siya yung kasiyahan mo, siya lahat, wala ka nang babalikan kasi ang taong ito nag-move on na. So para hindi ka maiwanan, desisyonan mo agad. Huwag mo nang palampasin pa. Kasi
minsan, may dahilan din yung Diyos kung bakit mo nakikilala yung mga taong yan. Dahil may mga lesson kang na makukuha. Posible, kahit sino pa yung nagmamay-ari sa'yo ngayon, kung hindi kayo talaga itinadhana, ay talaga ibibigay ka sa iba. At magkukrus na ang landas ninyo sa taong itinadhana talaga para sa'yo. Ito yung mga twin flames at saka soulmates po natin. Maliban na lang po kung yung tao ay talagang binarang, kinulam at sinumpa dahil lang sa inggit at pagmamahal niya. Sa sobrang inggit at pagmamahal niya. Alam niyo yung mga taong ganon, na masyadong desperado, natakot sila, no? Natakot silang mawala ito sa kanila, kaya ginagayuman na lang nila. Kahit alam nila na danger po sa kalusugan ng taong pinagayuma mo at danger din sa kalusugan ng taong madadamay. Okay? So, kung naguguluhan kayo sa sitwasyon ninyo, magpa-reading po kayo para alam natin kung ano yung mga possible solutions. At makikita din natin kung ano ang meron doon. At ganun din naman, kasi kung apektado yung love life mo, apektado yung trabaho, apektado yung finances mo, yung relationship mo towards your family, your in-laws, and everybody. Kahit doon sa work location mo. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Please follow, like, and share. And paki-check na lang po yung event schedule ko. Doon ko po ipopost lahat ng free live readings po natin. And at the same time, sa gusto magpagawa ng mga pampaswerte nila at protection nila, message lang din po kayo. Proceed tayo sa real talk natin. Thank you and good afternoon po.